Isipin ninyo, gaano kadalas kayong nakaramdam ng panghihina sa mga binti o parang ang bilis ninyong mapagod kahit kaunting lakad lang? O di kaya may mga pagkakataon bang hirap kayong makatulog o parang lumalabo na ang pag-iisip? Maraming nagtataka kung bakit ganito ang nararanasan nila pagtanda at kadalasan hinahayaan na lang natin ito. Iniisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa ilan sa mga problemang ito ay matatagpuan sa inyong kusina o mas partikular sa mga prutas na kinakain ninyo araw-araw? Maaring nakakagulat pero may mga prutas na akala natin ay puro benepisyo. Pero sa totoo lang, kung hindi natin naintindihan ang epekto nito sa ating katawan, lalo na sa edad 60 pataas, ay maaaring palihim na humihina ang ating mga binti at nakakasama sa ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong prutas na karaniwan nating kinakain dito sa Pilipinas at ipapaliwanag kung bakit para sa 99% ng mga nakatatanda ang labis o maling pagkonsumo nito ay maaari maging dahilan ng panghihina ng katawan, hirap sa paglakad at iba pang isyu sa kalusugan. Hindi ito tungkol sa pagbabawad ng prutas, kundi sa pagbibigay ng kaalaman para mas maging matalino tayo sa ating mga pinipili. Manatili hanggang sa uli dahil may sasabihin ako na siguradong ikagugulat ninyo at makakatulong ng malaki sa inyong araw-araw na pamumuhay. Amipali. Simulan natin sa una at pinakapaboritong prutas ng marami, lalo na kung taginit, ang mangga. Sino ba naman ang makakatanggi sa matamis at makataas na mangga? Mapahilaw man na may bagoong o hinug na at kasing tamis ng pulot, ang mangga ay isang staple sa hapagkainan ng mga Pilipino. Ngunit alam ba ninyo na lalo na kapag hinug na hinug ang mangga, ang taglay nitong natural na asukal ay napakataas para sa isang nakatatanda. Ang biglang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain ng hinug na mangga ay maaring magdulot ng sugar crash. Ito yung pakiramdam na sa simula ay parang ang lakas-lakas mo dahil sa energy boost, pero pagkatapos ng ilang oras, bigla kang babagsak at makakaramdam ng matinding pagod at panghihina. Isipin ninyo, kung nakakaranas kayo ng ganitong pagod araw-araw, paano pa kayo makakakilos ng maayos? Paano kayo makakapaglakad ng malakas kung ang binti ninyo ay parang nanghihina dahil sa kakulangan ng sustansya o sa pagbabago-bago ng asukal sa dugo? Ang labis na asukal sa katawan ay hindi lang nagdudulot ng pagkapagod, maaari rin ito magdulot ng pamamaga o inflammation sa ating katawan na kung hindi maagapan ay maaaring magpalala ng sakit sa buto o arthritis na siyang dahilan ng hirap sa paglakad at pananakit ng mga binti. Hindi naman ibig sabihin ay iwasan na natin ang mangga. Ang payo ko ay kung gusto ninyong kumain ng mangga, piliin ang medyo hilaw pa o yung hindi masyadong matamis. Limitahan din ang dami, isang maliit na slice lang siguro sa isang araw at mas maganda kung kakainin nyo ito kasabay ng pagkain na mayaman sa protina at fiber tulad ng pagkain ng manok o isda na may gulay para mabawasan ang bilis ng pagtaas ng asukal sa dugo at higit sa lahat makinig sa katawan nyo. Kung napapansin ninyong mas nanghihina kayo pagkatapos kumain ng isang buong hinog na mangga, marahil ay oras na para bawasan ito. Ang pagiging matalino sa pagpili ng prutas ay hindi lang nakakatulong sa pagpapalakas ng ating mga binti, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng ating sigla at resistensya sa kabuuan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang prutas na kadalasang kinakain din ng marami. At ito ang saging. Ang saging ay kilala bilang isa sa mga pinakamagandang source ng potassium na mahalaga para sa puso at kalamnan. Maraming nakaratanda ang kumakain ng saging dahil akala nila ay ito ay nagbibigay ng agarang lakas at pampalakas ng katawan. At totoo naman, mayaman ito sa carbohydrates at mabilis magbigay ng energy. Ngunit tulad ng mangga, ang saging lalo na ang hinog na hinog ay mataas din sa natural na asukal, partikular ang fructose at glucose. Kung kayo ay may diabetes o pre-diabetes, o kung ang lifestyle ninyo ay hindi aktibo, ang labis na pagkain ng saging ay maaari maging sanhi ng patuloy na pagtaas ng inyong blood sugar levels. Ang mataas na asukal sa dugo sa matagal na panahon ay maaari magdulot ng nerve damage na kilala bilang peripheral neuropathy.
na siyang nagiging sanhi ng pamamanhid, pananakit, at panghihina ng mga binti at paa. Bukod pa rito, ang hindi kontroladong asukal sa dugo ay napapabagal sa sirkulasyon ng dugo na nakakaapekto sa paghatid ng sustansya sa mga kalamnan ng binti na nagiging dahilan ng panghihina. Hindi ibig sabihin nito ay iwasan na natin ang saging. Ang saging ay mayaman pa rin sa nutrients, kabilang ang vitamin B6 na mahalaga sa nerve function at vitamin C. Ang sikreto ay sa dami at sa uri ng saging na kinakain. Mas mainam kumain ng saging na hindi pa masyadong hinog o yung medyo berde pa dahil mas mababa ang sugar content nito at mas mataas ang resistant starch na maganda sa digestion at hindi bigla ang nagpapataas ng asukal. Limitahan din sa 1 o 2 saging sa isang araw, depende sa inyong aktibidad at kondisyon ng kalusugan. Kung mas aktibo kayo, mas mabilis ninyong masusunog ang asukal. Pero kung mas madalas kayong nakaupo, mas mainam na bawasan ang dami. Makipag-ugnayan din sa inyong doktor o dietitian para sa personalized advice, lalo na kung may existing kayong health conditions. Unawa sa kung paano nakakapekto ang kinakain natin sa ating katawan ay ang unang hakbang tungo sa pagpapanatili ng lakas at sigla ng ating mga binti para patuloy tayo makapaglakad, makapag-enjoy sa buhay at makasama ang ating mga mahal sa buhay ng walang alalahanin. Ngayong napag-usapan na natin ang mga ga at saging, dumako naman tayo sa ilan pa mga prutas na dapat nating bigyan ng pansin. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating usapan sa mga prutas na mahalaga para sa mga nakatatanda na bigyang pansin. Ang ikatlong prutas sa ating listahan ay ang ubas. Napakasarap ng ubas, lalo na kung pinalamig. At marami ang mahilig mag-snack dito dahil sa dami ng butil sa isang kumpol. Para sa marami, ang ubas ay simbolo ng elegansa at masustansyang merienda. Ngunit alam ba ninyo na sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ang ubas ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na sugar content per serving. Lalo na ang mga matatamis na klase tulad ng Thompson Seedless o Red Clove. Ang isang tasa ng ubas ay maaaring maglaman ng kasing dami ng asukal sa isang lata ng soft drinks. Para sa mga nakatatanda na ang metabolismo ay bumabagal, ang pagproseso ng ganito karaming asukal ay maaaring maging hamon. Ang madalas na pagkonsumo ng ubas, lalo na sa malaking dami, ay maaring magdulot ng chronic high blood sugar na tulad ng nabanggit ko kanina ay direktang nakakaapekto sa nerve health at blood circulation na maaring magresulta sa panghina ng mga binti at pangkalahatang pagod. Ang labis na asukal ay nagaambag din sa pagtaas ng timbang na nagdadagdad ng stress sa mga tuhod at kasukasuan na lalong napapahirap sa paglakad at paggalaw. Hindi ko sinasabing iwasan ang ubas ng buo. Mayaman pa rin ito sa antioxidants na makakatulong labanan ng pamangaga sa katawan. Ang susi ay moderasyon. Kung mahilig kayo sa ubas, limitahan sa isang maliit na kumpol o kalahating tasa lamang. Mas mainam kung kakainin ito kasabay ng pagkain na may protina o healthy fats, tulad ng kaunting keso o mani upang mapabagal ang pagdami ng asukal sa dugo. Piliin din ang mga ubas na hindi masyadong matamis. Alalahanin na ang layunin natin ay panatilihing matatag ang ating mga binti at maliksi ang ating katawan. At ang pagiging maingat sa mga pagkain mataas sa asukal ay isang malaking hakbang tungo diyan. Dumako naman tayo sa ikaapat na prutas, ang pinya. Ang pinya ay isa pang tropical na prutas na napakapopular sa Pilipinas. Masarap kainin ang pinya, sariwa man o sa lata, at marami ang gumagamit nito sa mga lutuin tulad ng hamonado o pineapple chicken. Ang pinya ay kilala sa taglay nitong vitamin C na mahalaga para sa immune system at bromelain, isang enzyme na sinasabing may anti-inflammatory properties. Gayunpaman, sa kabila ng mga benepisyong ito, ang pinya ay may mataas ding natural na sugar content, lalo na ang hinog na klase. Bukod pa rito, ang pinya ay medyo acidic. Para sa ilang nakatatanda, ang acidity ng pinya ay maaaring magdulot ng discomfort sa tiyan, heartburn o acid reflux. Kung patuloy kang nakakaranas ng digestive issues, ang katawan mo ay maaaring hindi nakakakuha ng sapat na nutrients mula sa kinakain mo na maaaring humantong sa kakulangan at pangkalahatang panghihina kasama na ang panghihina ng mga binti.
Ang pagkasirang digestive system ay nakakaapekto sa energy levels at overall well-being. Para maiwasan ang mga isyung ito, kainin ng pinya ng may pag-iingat. Kung mayroon kayong sensitive na tiyan o acid reflux, subukan kumain ng pinya kasama ng iba pang pagkain na makakatulong mabawasan ang acidity tulad ng yogurt o oatmeal. Limitahan din ng dami. Isang maliit na slice lang ay sapat na para makuha ang benepisyo ng hindi nadudulot ng problema. Ang pagpili ng pinya na hindi masyadong hinog ay makakatulong din. Ang mahalaga ay maging alisto sa reaksyon ng inyong katawan sa bawat pagkain. Ang kalusugan ng inyong digestive system ay critical sa pagpapanatili ng inyong lakas at sigla. At para sa ikalimang prutas, pag-usapan natin ang rambutan. Ang rambutan! Sino ang hindi natuwa sa pagbalat at pagkain ng makatas at matamis na laman nito? Sa panahon ng ang rambutan ay sagana sa mga palengke at napakadaling kainin. Marami ang nag-enjoy dito dahil sa kakaibang texture at tamis nito. Subalit, tulad ng ubas, ang rambutan ay napakataas din sa natural na asukal. At dahil maliit ang isang butil, napakadali nitong maubos ng marami nang hindi napapansin ang dami ng asukal na nakukuha. Ang pag-ubos ng isang buong supot ng rambutan ay parang pag-inom ng maraming baso ng sugar water. Ang ganitong biglaang pagtaas ng asukal sa dugo ay hindi lang nagdudulot ng sugar crash na nagpapahina sa ating mga binti, kundi sa katagalan ay maaring magdulot ng insulin resistance na isang precursor sa type 2 diabetes. Ang diabetes, kung hindi kontrolado, ay may malubang epekto sa nerves, blood vessels at sa pangkalahatang kakayahan ng ating katawan na gumana ng maayos. Ang panghihina ng mga binti ay isa lamang sa maraming komplikasyon nito. Hindi ibig sabihin ay huwag nang kumain ng rambutan. Tamang-tama na ang ilan lang, siguro 5 hanggang 10 butil at hindi araw-araw. Mas mainam na kainin nito pagkatapos ng pagkain kaysa bilang merienda na mag-isa lang para mas mabagal ang pagtaas ng asukal sa dugo. Ang pagiging maingat sa dami ng asukal na pumapasok sa ating katawan ay isa sa pinakamalagang hakbang para maprotektahan ang ating mga binti at ang ating pangkalahatang kalusugan. Tandaan, ang tamis ng prutas ay nakakalason kung labis at hindi wasto ang pagkain. Ngayong nasakop na natin ang mangga, saging, ubas, pinya at rambutan, may 2 pa tayong prutas na dapat pag-usapan. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pagtuklas sa mga prutas na kailangan nating bantayan. Lalo na sa ating edad, ang ika-6 na prutas sa ating listahan ay ang pakwan. Sa mainit na klima ng Pilipinas, ang pakwan ay isang napakasarap na pampalamig at pamatid-uhaw. Ito ay binubuo halos ng tubig. Kaya't akala ng marami ay napaka-healthy nito at walang masamang epekto. Ngunit sa kabila ng mataas na water content nito, ang pakwan ay may mataas ding glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong itaas ang blood sugar level ng isang tao pagkatapos kainin. Halos kasing bilis ng mga asukal na inumin. Para sa mga nakatatanda na ang katawan ay maaaring hindi na kasing epektibo sa pag-regulate ng asukal sa dugo, ang biglaang pagtaas ng glucose ay maaaring magdulot ng sugar spike na nagpaparamdam ng pagod at panghihina. Nitong pagbabago-bago sa asukal ay nakakapinsala sa mga maliliit na ugat at nerves sa paglipas ng panahon na maaaring magresulta sa pamamanhid, pananakit at paghina ng mga binti at paa. Bukod pa rito, ang pakwan ay isang diuretic. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang paglabas ng tubig sa katawan. Kung hindi tayo umiinom ng sapat na plain water, maaaring magdulot ito ng dehydration na nakakaapekto sa electrolyte balance at maaaring magdulot ng muscle cramps at panghihina ng mga binti. Hindi ibig sabihin na iwasan na natin ang pakwan. Maaari pa rin itong kainin, lalo na kung nais ninyo mag-hydrate. Ngunit isipin ng dami. Isang maliit na slice lang ang sapat. Mas mainam din kung kakainin ito kasabay ng pagkain na mayaman sa protina at healthy fats para mas mapabagal ang pagtaas ng asukal sa dugo. At higit sa lahat, siguraduhin na umiinom kayo ng sapat na tubig sa buong araw, lalo na kung kumakain kayo ng pakwan, para maiwasan ang dehydration.
Ang pag-unawa sa glycemic index ng mga pagkain ay mahalaga para sa bawat nakatatanda dahil ito ang susi sa pagpapanatili ng matatag na enerhiya at pag-iwas sa paghina ng katawan. Galit. At pangguli, ang ikapitong prutas na ating pag-uusapan ay ang durian. Para sa mga taga Mindanao at mahilig sa mga kakaibang prutas, ang durian ay kinagigiliwan dahil sa kakaibang lasa at creamy texture nito. Kilala rin ito sa matapang nitong amoy. Ngunit, bukod sa amoy nito, ang durian ay isa rin sa mga prutas na may pinakamataas na calories at asukal. Isang katamtamang sukat na durian ay maaari maglaman ng hundreds of calories at napakaraming asukal. Ang labis na pagkonsumo ng durian ay maaari magdulot ng mabilis na pagtaas ng timbang na naglalagay ng labis na stress sa mga kasukasuan at binti na nagpapahirap sa paglakad at paggalaw. Bukod pa rito, ang mataas na sugar content nito ay nagpapalaki sa panganib ng pagtaas ng blood sugar, lalo na sa mga may pre-diabetes o diabetes na, tulad ng paulit-ulit nating sinasabi, ay nagiging sanhi ng nerve damage at panghihina ng mga binti. May ilang pag-aaral din na nagsasabing maaring magkaroon ng adverse interaction ng durian sa alcohol at ilang gamot, lalo na yung sa diabetes na maaring magdulot ng pagbaba ng blood sugar ng masyadong mabilis o iba pang komplikasyon. Kung kayo ay mahilig sa durian, kainin ito ng may lubos na pag-iingat. Gawin itong paminsan-minsan lamang na treat at sa napakaliit na dami para itong matamis na dessert, hindi isang pang-araw-araw na prutas. Kung may existing medical conditions kayo, mas mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor bago kumain ng durian. Ang bawat pagkain ay may epekto sa ating katawan at ang pagiging maingat sa ating kinakain, lalo na sa mga prutas na mataas ang asukal at calories, ay maalaga upang mapanatili ang lakas ng ating mga binti at ang ating pangkalahatang kalusugan. Ayon, napag-usapan na natin ang 7 prutas na kung hindi wasto ang pagkonsumo ay maaaring magdulot ng hamon sa ating kalusugan, lalo na sa ating mga binti. Tinalakay natin ang mangga, saging, ubas, pinya, rambutan, pakwan at durian. Hindi ibig sabihin nito ay tuluyan na natin iiwasan ang mga prutas na ito. Ang mahalaga ay ang kaalaman at ang kakayahang gumawa ng matalinong pagpili. Ang susi ay moderasyon at pag-unawa sa kung paano nakakaapekto ang bawat isa sa ating katawan. Ang bawat isa sa atin ay iba-iba, kaya ang pagmamasid sa reaksyon ng inyong sariling katawan ay napakahalaga. Tandaan ang maliliit na pagbabago sa ating araw-araw na gawi ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang pagpapanatili ng lakas ng inyong mga binti ay hindi lang para makapaglakad kayo. Ito ay para mapanatili ang inyong kalayaan, ang inyong kakayahang mag-enjoy sa mga bagay na maalaga sa inyo at maging aktibo sa piling ng inyong pamilya at mga kaibigan. Huwag nating hayaang ang ating edad ang maging dahilan para manghina tayo. Sa halip, gamitin natin ang kaalaman na ito para maging mas matalino at mas malakas. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. May napansin ba kayong pagbabago sa inyong pakiramdam matapos kumain ng alinman sa mga prutas na ito? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at katanungan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makakatulong sa iba. Kung naramdaman ninyong nakatulong ang video na ito sa inyo, pakipindot naman po ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon at tips para sa inyong kalusugan. Magkasama nating ipagpatuloy ang paglakbay patungo sa isang mas malusog at mas masayang buhay. Mamuhay ng buong buo sa bawat edad.